Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa Barrio San Roque, may isang matandang lalaki na nagngangalang Tandang Cosme. Siya ay may maliit na tindahan ng hilaw na karne sa palengke. At araw-araw ay dinudumog ito ng mga taga-baryo. Mas mura ang kanyang paninda kaysa sa ibang tindero. At may kakaibang lambot ang kanyang karne. Ngunit sa likod ng kanyang negosyo, may isang lihim si Tandang Cosme. Isa siyang alamanhig, isang uri ng aswang na nabuhay muli matapos mamatay, at ngayon ay nagyayanggaw ng inosenteng tao upang manatiling malakas. Magandang umaga, Tandang Cosme. Pabili ho ng 1 kilong baboy, bati ni Aling Marta, habang iniaabot ang kanyang bayad. Aba, Aling Marta, eto at sariwa pa, bagong katay, sagot ng matanda habang may tusong ngiti sa kanyang labi. Habang inaabot niya ang karne, may isang batang naglalaro sa tabi ng tindahan. Napatingin si Tandang Cosme sa bata at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago muling ngumiti. Napakabibo mong bata, iho. Anong pangalan mo? Tanong ni Tandang Cosme. Dodong po, sagot ng bata habang nginunguya ang binili niyang candy. Ang bata mo pa, pero ang bango mo na. Bulong ng matanda sa sarili bago tumawa ng mahina. Kinabukasan, nagimbal ang baryo ng balitang nawawala si Dodong. Huling nakita siya nang naglalaro malapit sa tindahan ni Tandang Cosme. Nakita mo ba si Dodong kahapon, Tandang Cosme? Tanong ni Aling Marta na halos lumuha na. Aba, nakita ko siya rito pero umuwi rin agad, di ba? Siguro'y naligaw lang. Bata pa kasi, sagot ng matanda. Ngunit may kakaibang lamig sa kanyang boses. Ngunit lumipas ang ilang araw at hindi pa rin natatagpuan ang bata. Hanggang sa may isa pang nawala. Isang dalagita naman ang hindi nakauwi matapos mamili sa palengke. Hindi nagtagal, sunod-sunod na ang pagkawala ng mga tao sa baryo. Isang magsasaka ang hindi na nakabalik matapos tumaan sa bahay ni Tandang Cosme upang bumili ng karne. Isang matandang babae naman ang natagpuang wala ng buhay sa ilog. Kulay abo ang balat at tila sinipsip ang dugo. Isang gabi, isang lasing na naglalakad pa uwi ang nakita pang pumasok sa kubo ni Tandang Cosme. Ngunit hindi na ito lumabas kailanman. Sa bawat pagkawala, tila mas lumalakas at mas lalong nagiging bata ang anyo ni Tandang Cosme. Kung dati kuba at nangangapa sa paglalakad, ngayon ay mas mabilis siyang kumilos at ang kanyang boses ay tila mas lumalakas sa bawat araw. Si Ka Pedro ay isang albularyo at batikang manunugis ng aswang. Sa dami ng kanyang napatay, bantog siya sa baryo bilang tagapagtanggol laban sa mga halimaw. May masamang nilalang sa baryong to, bulong ni Ka Pedro habang inaamoy ang hangin. May dugo ng inosente na tumatagos sa lupa. Napansin din niyang may kakaibang amoy ang mga karne ni Tandang Cosme. May halong amoy ng sariwang dugo na hindi karaniwang naaamoy sa karne ng hayop. Hindi ito pangkaraniwang baboy. May mali rito. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, palihim na sinundan ni Ka Pedro si Tandang Cosme hanggang sa isang lumang kubo
sa gilid ng gubat. Sa kanyang pagtataka, nakita niyang may nakahilerang bangkay sa loob. Mga batang nawawala. Ang ilan ay sugatan pa. At may nakangiwi pang mga bibig na tila sinipsip ang kanilang buhay. Napasinghap si Ka Pedro. Alamanhig, akala ko'y alamat lamang kayo. Sa likod ng kubo, may isang malaking banga na punong-puno ng dugo. Sa ibabaw nito, may isang peraso ng hilaw na karne. Isang peraso ng katawan ng isa sa mga nawawalang tao. Hindi niya namalayang nasa likod na niya si Tandang Cosme. Nais mo bang matikman, Ka Pedro? Bulong ng matanda bago biglang humataw ng matalim na itak. Ngunit mabilis si Ka Pedro. Naiwasan niyang atake at bumunot ng bote ng banal na langis. Itinapon niya ito sa mukha ng matanda na agad napasigaw ng napakalakas. Nag-init at nalusaw ang balat ni Tandang Cosme. Dahan-dahan itong bumagsak sa lupa. Nangingisay at bumubula ang bibig. Mula sa kanyang katawan, unti-unting lumabas ang maitim na usok at nag-iwan ng mabahong amoy ng pagkabulok. Nang sumapit ang umaga, natagpuan ng mga tao ang sunog na bangkay ni Tandang Cosme sa gubat. Ang kanyang tindahan ay isinara na at ang mga natitirang karne ay itinapon sa ilog. Ngunit bago siya ilibing, napansin ni Ka Pedro na may kakaibang anyo ang katawan ni Tandang Cosme. Ang kanyang mga mata ay nakadilat pa rin at tila may bahid pa ng isang masamang ngiti. Hindi ito ang katapusan, bulong ni Ka Pedro habang sinisindihan ang kanyang insenso. Ang kasamaan ay laging may paraan upang bumalik. Mula noon, tuwing gabi, may mga nagsasabing nakikita nila ang anino ni Tandang Cosme sa gilid ng palengke. At sa tuwing may nawawalang hayop o tao, isang malutong na halakhak ang maririnig sa dilim. Isang halakhak na kilalang-kilala ng baryo, si Tandang Cosme. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.